Nanalo si Ivana Alawi ng dobleng FAMAS Award sa kabila ng kamakailang kontrobersya. Maligayang pagbabalik, bituin ng Pulse E, Pamilya Pilipinas, ang iyong pangunahing mapagkukunan para sa pinakabago at pinakamainit na balita sa libangan sa bansa. Kung bago ka rito, huwag kalimutang pindutin ang like button, subscribe, at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga trending na balita. Naisip mo na ba kung gaano kabilis magbago ang opinyon ng publiko sa mundo ng showbiz? May mga sandaling nagiging headline ang isang celebrity dahil sa kontrobersya, at sa susunod, nakatayo na sila sa entablado habang hawak ang dalawa sa pinakaprestihiyosong parangal sa industriya. Iyan mismo ang nangyari sa kapamilya actress, content creator, at social media superstar na si Ivana Alawi na naging isa sa mga pinakamalaking nanalo noong isa 2 FAMAS Broadcast Arts Awards. Ngunit ano ang lalong nagpaangat sa kanyang tagumpay? At bakit nagdiriwang ang mga tagahanga habang patuloy na pinagdedebatihan ng mga kritiko ang kanyang mga kamakailang issue? Pag-usapan natin ang lahat ng nangyari sa makasaysayang gabing ito. Ang ISADS 2 FAMAS Broadcast Arts Awards na ginanap noong Hulyo 20, 2026 sa iconic na The Manila Hotel sa Ermita, Maynila, ay nagbigay-pugay sa mga pinakamalalaking pangalan sa telebisyon, digital media, podcast, dokumentaryo, at online content sa Pilipinas. Hindi tulad ng tradisyonal na FAMAS Awards na nakatuon sa mga pelikula, ito. Kinilala ng bagong-bagong edisyon ang kahusayan sa pagsasahimpapawid at digital entertainment na pinagsasama-sama ang ilan sa mga pinakarespetadong mamamahayag, personalidad sa telebisyon, vlogger, at tagalikha ng nilalaman sa bansa. Kabilang sa mga pinakamalaking nanalo sa gabing ito ay sina Cara David, Vice Ganda, Christian Isguera, Kong T, Coco Martin at syempre, si Ivana Alawi. Ngunit marahil isa sa mga hindi malilimutang sandali ng gabi ay kay Ivana. Ang social media icon ay nag-uwi ng dalawang pangunahing parangal na nagpapatunay na ang kanyang impluensya ay higit pa sa entertainment. Ang kanyang YouTube channel ay kinilala bilang Best Public Service Show, habang natanggap din niya ang Best Public Service Show Host Award. Kapansin-pansin, ang kategoryang ito ang nagdulot ng tanging tabla sa 28 competitive awards na iginawad sa seremonya. Ibinahagi ni Ivana ang karangalan kasama ang veteranong mamamahayag at documentary filmmaker na si Cara David na nanalo para sa kanyang programang I-Listen with Cara David. Maraming manonood ang nagturing na ito ang isa sa mga pinakamakahulugang sandali ng gabi. Sa isang banda ay nakatayo si Cara David, isang respetadong broadcast journalist na kilala sa maraming taon ng pag-ulat tungkol sa serbisyo publiko. Sa kabilang banda ay nakatayo si Ivana Alawi na nagtayo ng kanyang malawakang online following sa pamamagitan ng lifestyle, nilalaman, libangan at mga gawaing pangkawang-gawa. Itinampok ng pagkilala kung paano gumaganap ngayon ng mahalagang papel ang tradisyonal at digital na media sa pag-abot at pagtulong sa mga Pilipino. Pagkatapos ng seremonya, hindi maitago ni Ivana ang kanyang mga emosyon. Nagbahagi siya ng mga larawan mula sa kaganapan sa Facebook, kasama ang isang taos pusong mensahe na nagpapahayag ng kanyang pasasalamat. Inamin niya na hindi pa rin siya makapaniwala matapos manalo ng 2 FAMAS Awards. Ayon kay Ivana, hindi pa rin ako makapaniwala na nanalo tayo ng 2 FAMAS Awards. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa Diyos sa patuloy na pagsorpresa sa kanya ng mga hindi inaasahang pagpapala. Sumulat siya, "Salamat, Panginoon, sa palagi mong pagpapaalala sa akin na ang iyong mga plano ay palaging mas dakila kaysa sa akin. Lagi mo akong sinusorpresa sa tamang panahon." Agad na umalingaw sa milyon-milyong tagasunod ang kanyang mensahe na bumaha sa seksyon ng mga komento ng mga mensahe ng pagbati. Maraming tagahanga ang pumuri sa kanyang pagpapakumbaba sa kabila ng kanyang napakalaking tagumpay online. Pinasalamatan din ni Ivana ang fama sa pagtitiwala sa kanyang trabaho. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat hindi lamang sa award-giving body kundi ilalo na sa milyon-milyong taga-suporta na patuloy na nanonood ng kanyang mga video, sumuporta sa kanyang mga proyekto, at naniniwala sa lahat ng kanyang ginagawa. Ayon kay Ivana, ang lahat ay nagsimula sa isang simpleng pangarap. Ang kanyang layunin ay hindi lamang maging sikat. Nais niyang magpasaya ng mga tao habang tumutulong sa iba tuwing makakaya niya. Ipinaliwanag niya na ang bawat biyayang natatanggap niya ay nagpapaalala sa kanya na ang tagumpay ay hindi para sa kanyang sarili lamang.
Sa halip, naniniwala siya na dapat din itong maging isang paraan upang matulungan ang mas maraming tao. Ipinangako niya na hanggat may kakayahan siyang gawin ito, patuloy siyang magbibigay at magbabahagi ng kanyang mga biyaya. Nagtapos ang kanyang taos-pusong mensahe sa hanggat may kakayahan ako, hindi ako magsasakripisyong tumulong at ibalik ang pagmamahal na ibinibigay ninyo sa akin. Maraming salamat. Mahal na mahal ko kayo. Mabilis na naging viral ang madamdaming post habang ipinagdiwang ng mga tagahanga ang kanyang mga nagawa. Bagamat ang tagumpay ni Ivana ay naging isa sa mga pinakamalaking highlight ng gabi, hindi lamang siya ang bituin na kinilala sa seremonya ng paggawad ng parangal. Nagkaroon din ng hindi kapani-paniwalang gabi ang veteranong mamamahayag na si Cara David. Una niyang tinanggap ang parangal para sa Best Documentary para sa Embalsamador de Motor sa ilalim ng E-Witness. Ilang sandali lamang, bumalik siya sa entablado matapos manalo ng Best Public Affairs Talk Show para sa A-Listen with Cara David. Pagkatapos ay dumating ang isa pang sorpresa nang ibahagi niya ang Best Public Service Host Award kasama si Ivana Alawi. Ito ay isang bihira at di malilimutang tugma na sumisimbolo sa dalawang magkaibang estilo ng serbisyo, publiko na pantay na kinikilala. Samantala, nagdagdag din si Vice Ganda ng isa pang mahalagang tagumpay sa isang kahanga-hangang karera. Ang kahanga-hangang programa sa tanghali na It's Showtime ay nanalo ng Best Variety Show. Di nagtagal, si Vice mismo ang tumanggap ng parangal para sa Best Host for Entertainment. Nagpalakpakan ang mga manonood nang tanggapin ni Vice ang isa na namang prestihiyosong pagkilala. Nasiyahan din ang mamamahayag na si Christian Esguerra sa isang matagumpay na gabi. Ang kanyang programang Facts First ay ginawara ng Best Podcast. Siya rin ay pinangalan ng Best Podcast Host, na lalong nagpatatag ng kanyang reputasyon bilang isa sa mga nangungunang tinig ngayon sa pamamahayag ng Pilipinas. Kapansin-pansin, nagsilbi rin si Christian bilang presenter sa mga unang ilang kategorya ng parangal, na siyang dahilan kung bakit siya isa sa mga pinakaabalang personalidad sa gabing iyon. Nag-uwi rin ang internet sensation na Kong TV ng maraming pagkilala. Ang kanyang nilalaman ay nagkamit ng Best Comedy Show sa kategoryang Long Form o Short Form. Bukod pa rito, natanggap niya ang espesyal na FAMAS Broadcast Arts Breakthrough Award, na kumikilala sa kanyang kahanga-hangang kontribusyon sa online entertainment at paglikha ng digital content. Ang mismong seremonya ng paggawad ng parangal ay sumasalamin kung paano patuloy na umuunlad ang media. Sa loob ng mga dekada, pinangungunahan ng telebisyon ang industriya ng entertainment. Ngayon, ang mga tagalikha ng YouTube, podcaster, online journalist, at digital storyteller ay nakatayo sa parehong entablado ng mga veteranong tagapagbalita. Kinilala ng kauna-unahang FAMAS Broadcast Arts Awards ang nagbabagong tanawing ito sa pamamagitan ng pagkilala sa kahusayan anuman ang plataporma. Gayunpaman, sa kabila ng pagdiriwang na nakapalibot sa tagumpay ni Ivana, maraming tao ang hindi maaaring baliwalain ang kontrobersyang lumitaw ilang sandali bago ang gabi ng paggawad ng parangal. Ilang araw bago nito, si Ivana ay naging isa sa mga pinakamainit na paksa online matapos promote ang isang online gambling platform. Kasama sa promosyon ang isang giveaway na kinasasangkutan ng 100 units ng iPhone 17 na agad na nakakuha ng malawakang atensyon ng publiko. Sa kasamaang palad, ang kampanya ay nagdulot din ng kritisismo mula sa ilang netizens na nagtanong sa mga celebrity na nagpo-promote ng online gambling. Kasunod ng dahil sa negatibong reaksyon, napansin ng mga tagamasid na ang link sa online casino ay kalaunan ay tinanggal mula sa seksyon ng komento ng kanyang promosyonal na post. Bagamat ang issue ay nagdulot ng malawakang talakayan sa social media, ang mga tagumpay ni Ivana sa FAMAS ay nagbalik ng atensyon sa kanyang mga kontribusyon sa paglikha ng nilalaman at serbisyo publiko. Gayunpaman, nagpapatuloy ang mga talakayan online habang ang mga taga-suporta at kritiko ay nagbabahagi ng iba't ibang opinyon. Naniniwala ang ilan na ang kanyang gawaing kawanggawa ay nararapat kilalanin sa kabila ng kontrobersya. Ang iba naman ay nangangatwiran na ang mga pampublikong figura ay dapat maging mas maingat sa pagpili ng mga endorsement dahil sa kanilang impluensya sa milyon-milyong tagasunod, anuman ang katayuan ng mga tao. Hindi maikakaila na si Ivana ay nananatiling isa sa mga pinakamaimpluwensyang personalidad sa bansa sa parehong entertainment at digital media. Kahanga-hanga rin ang kanyang kwento ng tagumpay.
Mula sa pagiging isang aktres hanggang sa pagiging isa sa mga pinakamalaking YouTuber sa Pilipinas, nakabuo si Ivana ng isang plataporma na umaabot sa milyon-milyong manonood sa bawat upload. Marami sa kanyang mga video ay nagtatampok ng mga gawa ng pagkabukas palad, mga sorpresang regalo, tulong pinansyal, at mga nakaka-inspire na kwento na nagbigay sa kanya ng mga tapat na manonood. Ang pagkapanalo bilang Best Public Service Show ay sumasalamin kung paano ang nilalamang iyon ay umalinggaw sa maraming Pilipino sa paglipas ng mga taon. Ipinakita rin ng unang Famous Broadcast Arts Awards na ang kahusayan sa media ngayon ay may iba't ibang anyo. Sa pamamagitan man ng mga dokumentaryo, podcast, telebisyon, variety show, o mga video sa YouTube, patuloy na nakakahanap ang mga mananalaysay ng mga bagong paraan upang turuan, aliwin, at magbigay inspirasyon sa mga manonood. At para kay Ivana Alawi, ang pagtanggap ng 2 Famous Awards ay nagsisilbing isa pang milestone sa isang kahanga-hangang karera. Ano ang iyong palagay tungkol sa pagkapanalo ni Ivana Alawi ng 2 Famous Broadcast Arts Awards? Naniniwala ka ba na karapat-dapat siya sa parehong pagkilala? At ano ang iyong mga saloobin sa mga talakayan tungkol sa kanyang kamakailang promosyon sa online casino? Ibahagi ang iyong magalang na opinyon sa seksyon ng komento sa ibaba. Gusto naming marinig mula sa iyo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe sa aming channel para sa iba pang trending na balita tungkol sa entertainment sa Pilipinas, mga update mula sa mga celebrity, at mga eksklusibong kwento tungkol sa showbiz. On ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang aming mga pinakabagong upload. Salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod na video.